Dong Simon, ipamimigay natin yung iba mong bihag sa kapitbahay natin. Hindi natin yan kayang ubusin yan. Tugon ng kanyang tiyahin. Kung kaya't pinamimigay ng kanyang tiyuhin ang ibang manok na kanilang bihag. Bale, 2 lang noon ang kanilang niluluto upang gawing pulutan. Dahil noong mga panahon na yon, ang mga manok na nabibihag mo sa tarian ay talagang kapag ikaw ay swinerte, mainam pang kainin ang manok dahil hindi pa gaanong uso noon ang tablitang gamot na pinapainom sa mga manok panabong. Tuwang-tuwa pa noon ang kanilang mga kapitbahay dahil buong manok ang kanilang binibigay. Habang nagiinom ng tuba ang magtiyuhin, ay nagwika naman ito ng, "Dong Simon, batid kong may tinatago kang lihim na swerte. Saan mo ba yan nakita?" Wika ng kanyang tiyuhin. Manong, nung sa bundok pa ako nakatira, nataglay ko na to dati. Kaya nung pinasama mo ko dito sa bayan, naisipan kong dalhin yung bagay na yon. Naisipan kong dalhin yung aking mutya. Sagot dito ni Simon. Nang laki ang mga mata ng kanyang tiyuhin, nang marinig nito ang salaysay ni Simon. Ibig mong sabihin, nung pagdating mo dito ay dala-dala mo na ang bagay na yan? Opo, Manong. Alam mo, Simon, noong binata pa lang ako, may pagnanasa din akong makakita sa ganyang bagay na yan. Pero mukhang malabo na yata. Di bale, ngayong ikaw ang pinalad na makatagpo sa ganyang bagay, pag-iingatan mo yan. Dahil kapag nakagawa ka ng pagkakamali dyan, asahan mong maglalaho yan sa iyong mga kamay. Wika pa dito ng kanyang tiyuhin. At ganun na lang ang pagkagulat ni Simon. Dagdag pa dito, sa susunod kapag ikaw dumayo ng sabungan, huwag kang magsasabong kapag ang sabungan ay mayroong bubong. Ang mga ganyang bagay na nakikita sa kalikasan, dahil hindi yan gumagana dahil ang mga sabungan na may bubong, sa gitna nito ay mayroong buto ng tao na nakabaon. Minsan ang magkaroon ng bagay ang iyong lolo, subalit lasinggero ito. At lagi nitong pinagyayabang sa mga kabarkada niya ang kanyang taglay kapag ito'y nalalasing. Kung kaya't kalaunan ay naglaho ito sa kanya. Wika ng kanyang tiyuhin. Ganun na lang ang kanyang pagkagulat nang marinig niya ito. Dahil hindi niya akalain, ang kanyang lulo pala ay nakatagpo din ng ganito. Dagdag pa ng kanyang tiyuhin. Kung ikaw ay madapo sa sabungan na yon, iwasan mong makasagupa ang matanda. Sinong matanda po, Manong? Sagot dito ni Simon. Siguro nung andun ka, nakita mo na ito. Dahil sa kakaiba nitong estilo, kapag nasa loob ng ruweda, mag-ingat ka sa matandang yon dahil isa yung mambabarang. Nang marinig ito ni Simon ang mga kataga na yon, sa kanyang tiyuhin ay halos maibuga niya ang kanyang tubang iniinom. Manong, nakita ko nga yung matandang sinasabi mo. At nakita ko nga ang kakaibang abilidad nito. Pero Manong, may sasabihin po ako sa inyo. Nung paglabas ko sa sabungan, bigla akong kiniluhan ng isang lalaki. Pero bigla yung kumaripas ng takbo nang tumitig ito sa aking mga mata. Sagot dito ni Simon. Nagulat naman ang kanyang tiyuhin sa mga salaysay ng binata. Kung kaya't sinabihan siya nito na huwag nang babalik doon. Sinabihan din siya nito na kapag siya ay dumayo ng sabong, ay huwag siyang aalis kapag hindi siya kasama nito. Mas mainam din daw na tag-aapat na manok ang kanilang dalhin para hindi sila pagdududahan ng mga tao. Nang malasing na itong si Simon, pinili na nitong magpahinga
sa kadahilanang nakaramdam na ito ng antok. Makalipas pa ang 1 linggo, may nagaganap na naman na tari sa kabilang baryo. Kasabay din ito ang malaking piyestahan. Dong Simon, ihanda mo yung mga napili mong mga manok. Tutungo tayo sa pinsan ng aking asawa. May magaganap doon ang malaking handaan. Siguradong makakain tayo doon. Wika ng kanyang tiyuhin. Kung kaya't dali-dali nang isinilid ni Simon ang mga manok na sa tig-iisang bayong. Bali 4 ang kanilang dala-dala noon na puro panlaban. Pagdating nila Simon sa bakuran ng pinsan ng kanyang tiyuhin, sinalubong sila Simon ng kanyang tiyahin. Bali nauna pala ang kanyang tiyahin sa pinsan nito noong dispiras pa lamang. Maraming tao noon sa bahay ng pinsan ng asawa ng kanyang tiyuhin. May handaan kasi ito. Tinabi na noon ng kanyang tiyuhin ang mga manok nila. Nang maya-maya pa ay may lumapit sa kanyang tiyuhin na isang babae. Sa palagay ni Simon ay nasa 40 anyos na ito. "Oh, Manong Kaloy, andyan na pala kayo eh. Sino yung kasama mo? Anak mo ba yan? Ang balita ko wala kayong anak ni Maring Bibang." Wika ng babae. Sumagot lang naman ang kanyang tiyuhin na, hindi ko anak yan, pamangkin ko lang to. Anak ito sa kuya kong si Raimundo." "Aba, malaki na pala ang anak ni Raimundo." "Ay nako, ang bilis lang talaga ng panahon." Siya, pumasok na kayo para makakain na. Maraming handaan dyan. Teka, ano palang pangalan nitong pamangkin mo? Medyo tahimik kasi. Tanong ng babae. Simon ho ang pangalan ko, nang sagot dito ni Simon. "O siya, Dong Simon, kumain lang kayo dyan. Huwag kayong mahiya." Nang pagpasok nila sa loob ng bahay ng babae, ay napakalawak ng silid na yon. Palabas nito ay andon nakapwisto ang isang mahabang mesa na maraming nag-iinom. At sa loob nito, andun ang napakaraming handa. At sa pagkakataon na ito, doon lang masilayan ni Simon ang napakaraming handa. Medyo nanginginig pa noon ang kanyang kamay habang hawak-hawak nito ang kutsilyong panghiwa ng lechon. Medyo natatawa pa ang kanyang tiyuhin. Pagkatapos nilang kumain ay tumambay na noon si Simon sa may bandang likod ng bahay ng babae. Tiningnan lang niya noon ang dala-dala nilang manok. Ang kanyang tiyuhin naman ay abala sa pakipagkwentuhan sa mga taong nagiinuman. Habang tiningnan ni Simon ang kanyang mga manok, ay may isang lalaking lumapit sa kanya. Nakahubad pa ito ng damit. At may hawak-hawak pa ito na tandang na manok. Paglapit nito sa kanya, nagwika ito ng, "Mama, sa'yo pala yung mga manok na yan? Ilalaban mo ba yan?" Oho. Sa amin yan ni Tito Kaloy." Sagot dito ni Simon. Maya-maya pa ay lumapit na ang kanyang tiyuhin at nagwika ng, "Dong Simon, tara na, tutungo na tayo sa basketbulan." Ang tarian pala ay nagaganap sa basketbulan na hindi sinimento. Nasa ilalim ito ng isang napakalaking puno ng mangga. Nang paglapit nila dito, ayon pa kay Simon, sa bawat sultada ay makikita mo ang mga sinaunang mga tao na iba't ibang pamahiin ang makikita mo dito. Nakapagbibitawan ang mga manok sa ruwida na kanyang diskarte. Nang nakahanap na sila ng makalaban na kanilang mga manok, agad nang kinabitan ng tari at pagkatapos nito ay agad nang pumisto sa gitna ng tarian itong si Simon. Habang ang kanyang tiyuhin naman, asikaso ang kanilang mga pusta. Ang makalaban nila noon ay mga manok ng taga-Kalagkalag. Hindi basta-basta ang mga manok dito. Ayon pa sa kanyang tiyuhin,
Hindi nagbabase sa swerte ang mga tao dito. Dahil ang mga manok dito ay purong mga American game fowl. Na kapag mahawakan ang iyong mga manok dito sa isang bisis lang, ay talagang tadtarin ng palo ang iyong manok. Hanggang sa ito ay manghihina dahil sa tindi ng saksak. Ayon pa kay Simon, nang bitawan na ang dalawang manok, nauna pang lumipad ang sa kanya. Subalit ng pagbaba nito sa lupa, ay nahawakan ang kanyang manok. Pinupog ito ng pinupog ng manok ng kalaban. Animoy helikopter itong walang tigil sa pagpapalo hanggang sa makalas ang balahibo ng kanyang manok na tinuka ng kalaban. Ayon pa sa kanyang tiyuhin, kung tutuusin kanina pang patay ang kanilang manok. Nagpapadyak-padyak na noon sa lupa ang may-ari ng manok ng kalaban. Kinabahan na noon si Simon pag-aakalang nasumpa na ang kanyang mutya. Ayon pa sa kanya, kahit nakahiga pa sa lupa ang manok sa kalaban, nakapagtatakang panay pa rin ang bagpalo nito. Nang maya-maya pa ay tumigil na ang paluan ng dalawang panig. Nang buhati ng dalawang manok ng sentensyador, ay nakabaon pala ang tari ng manok ni Simon. Nagpagulong-gulong noon sa lupa ang kanyang tiyuhin at halos sakal-sakalin siya nito sa sobrang tuwa. Nang hindi na tumuka ang kalaban, tinaas na ang manok ni Simon. Ang ibig sabihin nito, panalo ang panig ni Simon. Nang naganap ang pangyayaring yun, nasipat ni Simon ang isang lalaking nakatitig sa kanya na halos manlisik ang mga mata nito. Binaliwala lang naman ito ni Simon at lumabas na sila sa gitna ng ruweda. Ang ruweda noon ay walang harang sa magkabilang gilid. Bale ang mga taong nanood lang ang nagsisilbing harang dito. Kapag dumating ang dalawang labanan ng manok sa gilid, ang mga tao lang ang mag-a-adjust. Maya-maya pa ay lumapit ang lalaking kanilang natalo kanina at nagwika ng, "Mga Ginoo, pwede bang kayo ulit ang aming makalaban? Total, panalo naman kayo eh." Wika ng lalaki. Pumayag naman ang kanyang tiyuhin dahil kapag ito'y kanilang tinanggihan, baka isipin nito na hindi sila magpaganti. Baka daw yun ang magresulta ng pagkakaroon ng hidwaan sa kanila. Kaya ibang manok na naman ang kanyang inilaban. Para hindi sila pagdududahan ng mga tao dito. Nang pinakabitan na ng kanyang tiyuhin ang kanilang manok, sinabihan siya nito ng kanyang tiyuhin na silipin daw ni Simon ang manok daw ng kalaban. Nasisilipin daw ni Simon ang manok ng kalaban kung kaya't pasimpleng umikot si Simon at nilapitan ng dahan-dahan ang kinaroroonan nito. Pasimple niyang sinilip ang matanda na noon ay nagkakabit ng bulang. Hindi naman nagpahalata noon si Simon na siya ay nagmamasid. Nang akmang tatalian na ng matanda ang tari ng sinulid, bago yun ay may siniksik itong maliit na bagay na parang maliit na bote. Kung kaya't dahan-dahan siyang umalis at bumalik sa kanyang tiyuhin. Nang makapasok na sila sa gitna, kalaunan ay pumasok na rin ang kalaban. At iba na rin ang naghawak-hawak dito. At yun ay isang matanda. Subalit nung bago bibitawan na ang dalawang manok, ay may parang binuga ang matanda sa kanyang manok dito sa mukha na parang isang likido na kulay itim. At kasabay nito ang paghagis nito sa isang tangkay na purong may mga sanga. Hindi kalayuan sa manok ni Simon. Sitahin pa sana ito ng kanyang tiyuhin. Subalit pinigilan ito ni Simon. "Manong, hayaan mo lang yung matanda. Wala namang ginagawa yan eh." Wika pa dito ni Simon. Ang tiyuhin niya kasi noon, bago sila nagsasabong ay nakainom na ito. Nang bibitawan na ang dalawang manok, agad namang nagpakiramdaman ang dalawang panig. Nang maya-maya pa ay nagsalpukan na ang dalawang manok. Pero biglang nagulat itong si Simon.
nang panaypalo sa hangin ang kanilang manok, na animoy hindi nito nakita ang katunggali. Hanggang sa nakarating ito sa may mga batuhan. Kitang-kita pa noon ni Simon ang bulang nito na nag-aapoy kapag tumatama sa bato. Habang ito'y sinundan ng manok ng kalaban, subalit hindi ito lumalapit. Nang maya-maya pa ay biglang nag-iingay ang mga taong namumusta. Nang makita nila ang bulang sa manok ni Simon, ay naputol ang bahaging gitna nito. Sobra na noon ang mga taong namumusta sa sinapit ng manok ni Simon. Nang kumalma na ang manok ni Simon, tsaka hinuli ito ng sentensyador at pinagharap muli. Nginoon ng mga tao ay wala ng pag-asang makapatay pa ang manok ni Simon. Nang bitawan ulit ang dalawang manok, ay biglang napaatras ang kalaban habang nag-uugtak, na parang isang daga ang nakita nito. Ito ng patakbo sa gilid habang lumaban ng paatras. Nagtatakbo ito sa mga tao kung kaya't nagsisigawan ang mga tao sa takot. Maan sila sa tari. Binungat ng sentensyador. Dahil nakapaglaban na ang dalawang manok, sinabi na nito na panalo ang manok ni Simon. Hindi noon maipinta ang pagmumukha ng matanda kung bakit nagawa ng manok ni Simon na ito'y patakbuhin. Paglabas nila noon sa ruwida, buhay pa noon ang manok ng kanilang bihag. Subalit ng akmang ibibigay na yon ng kanyang tiyuhin sa pinsan nito, ay may lumapit na lalaking nagwiwika ng, "Kung talagang magagaling ang mga manok nyo, lumaban kayo sa rambulan." Ang rambulan nga pala ay ito yung tagsasampung manok na ilagay sa loob ng ruwida. Puro may mga tari ang mga manok dito. Kung kaya't labis ang sisigawan ng mga tao dito kapag sinasagawa ang ganong laban. At ang matitirang buhay dito ay siyang ituturing champion. Napakaangas naman nung manok na hindi tumitigil sa pagpalo. Anong klaseng manok yon? At saka yung nabanggit na American Game Fowl. Kung American Game Fowl, ito ba yung lahi ng manok na nanggaling sa ibang bansa? So comment kayo sa baba kung anong opinion nyo doon. At saka comment kayo sa baba kung anong tawag sa mga ganyang manok. Parang may binuga yung matanda sa mukha ng manok. Ano kaya yon? At saka yung mahinagis ang matanda sa manok ni Simon na isang tangkay ng kahoy na puro sanga. Comment naman kayo kasi hindi ko alam kung anong tawag, ano ba yan? Kontramalas ba yan? Or pangbasag mutya?